Narciso Olalo, July 12, 2026, mensahe ng Diyos. Habang nakaupo ako, nagmamasid sa paligid sa ganda ng mga tanawin, laking gulat ko na lang na ang mga puno ay yumayanig. Akala mo'y nagsasayaw. Pagtingin ko sa ibang puno, ganun din. Sabi ko, may lindol ba? Pero wala naman akong naramdaman. Naramdamang uga sa lupa, sabay narinig ko ang boses ng Diyos. Tama ang nakita mo, malakas na lindol yan na darating. Hindi mo lang naramdaman dahil tunay kang naniwala sa Diyos na tagapagligtas. Kaya sabihin mo sa mga tao, laging handa dahil darating ito anytime, anywhere, or any place. Sa pagkakarinig ko, bigla ako nalulungkot sa mga pangyayari ngayon na ang dami ng trahedya na dumating sa buhay ng tao. Sabay nagising ako ang mensahe ng Diyos. Usapan natin ito sa gagawin kong Zoom meeting sa araw na ito. Maraming salamat, Miss Kay. So yan, ano yan malinaw yun na explanatory message, mensahe yan na pag tunay tayo naniwala, pagdating ng mga trahedya, isa tayo sa maiwas sa kapahamakan. Yun yung mensahe ng Diyos dyan. At the same time, dahil lalo na ngayon, panahon na to, ang dami ng mga lindol. Pag sinasabi natin may dating na lindol, sinasabi, dati na lindol na yan. Oo nga, napayag naman ako na dati na yan. Wala naman problema doon. Pero ingat tayo kasi ang dati ay hindi tulad ng dati na. Sabi ko nga sa inyo palagi, yung 1 times 1 times 1 naman times 1 naman equals trahedya. Yun yung hindi pa ninyo naranasan ang ganong kalakas na lindol na nangyayari na ngayon na ganon na kalakas o mas mahigit pa sa naranasan ninyo. Yun yung mga mensahe ng Diyos dyan na darating man ang araw na to, anytime, anywhere, at any place. Nangyayari yan. Katulad ng sinulat ko doon yung John 10 na tungkol doon sa lindol na nangyari sa Jinsan at saka sa Valenzuela. Basahin niyo kung paano ko sinulat yon. Detalyado yan. Kaya power ng Diyos talaga kumikilos yan. Kung pansinin niyo kung paano ko sinulat. Dahil nalungkot ang Diyos sa gawain ng tao. Sa dami ko nang ipinarating na mensahe niya, bilang paalala ng Diyos, nagmamatigas pa rin ang tao, nagbingi-bingihan, na sabi nga ng Diyos, maniwala man sila sa mga mensahe na mensahe ko na pinarating mo sa kanila, pero huli na. Ito na yung sinabi ng Diyos. Huli na talaga kasi nangyayari na tulad ng mga baha. Noong sinabi ko yan, wala pa naman ganong kalalang baha noon. Di pa, di ko pa sinabi na sabi ng Diyos na ang dating lugar ay babae na, ay hindi babaha, binabaha ngayong babae na. Wala pa naman ganong baha noon. Pati yung mga bagyo, lindol, wala pa. Ngayon na palala ng palala eh. So nagtugma doon sa mga mensahe ng Diyos na sinasabi nga ng Diyos na maniwala man sila sa mga mensahe ko na parating mo, huli na. Kasi mangyayari na talaga. Kaya sabi niya, mangyayari at mangyayari yan lahat. Dahil pag hindi, sasabihin na sinungaling ka at nagpatotoo ka. Kaya talaga, kailangan mangyari. So ito yung nangyayari ngayon sa mga ipinarating ko. Kaya marami ka nang makikita ngayon, marami na kayo makikita, mapanood at marinig na first time nila naranasan. First time nangyari sa buhay nila. Nahingi ng tulong, saklolo o ano man, hindi na namin alam kung anong gagawin. Kasi nga, ito na yung paalala ng Diyos. Hindi lang yung trahedya na yan. Tingnan mo yung mga gera, sakit na dyan. Dati na yung sinasabi nila, dati na yan, nasa Bible na yan. O dati na nga, sino ba nakipagtalo sa yung di dati? Pero yung dati na yan, hindi na tulad ng dati at mangyayari na. Di ba? Sabi ko sa inyo, nagpaalala nga na ang Diyos sa tao. Ang sabihin naman ng tao sinabi na sa Bible yan. Sinabi na nga, di ba? Wala naman, hindi naman ako napagtalo sa inyo eh. Sinabi na nga di ba? Pero, ang pagsasabi ng Diyos yun, isipin niyo yung, sinabi na, di ba? Sinabi na noon yan, sinabi na rin niya ngayon na mangyayari na. Di ba? Ano kay ba doon? Na sinabi na niya na mangyayari na ngayon. So, yun yung, dyan, punto. Pero mag-ingat kayo kasi, yung hindi na tulad ng dati. Walang sinabi nun sa Bible na, yung dati, hindi na katulad ng dati. Di ba? Yung dati, naranasan nyo ay higit pa ang maranasan ninyo. Trahedya lang, maraming trahedya. Pero ang naranasan ng tao ngayon, hindi na tulad ng dati.
So, yun yung punto dyan. Napaalala ang Diyos sa tao. Kasi yun nga, ang Diyos nalungkot na sa gawa ng tao na mismong Diyos ninyo, pinahintulutan yung pagkakitaan. Ang Diyos ay mahalin na walang kapalit. Siya ang Diyos, siya ang tagapagligtas. Kaya huwag niyo yung papagkakitaan o huwag yung pahintulutan ng pagkakitaan. Kaya siya nalulungkot. Kaya nagpaalala siya bago siya maghukom.